the 4 rules of gun safety, or we call it the 4 cardinal rules of gun handling safety. Ito po yung pag-uusapan natin ngayon, mga kaibigan, kung paano tayo magiging safe doon sa firearm na hawak-hawak natin, no? Nagbabalik po, Coach Kens. Maaaring na-miss nyo rin po ako dahil 2 weeks po almost, or 3 weeks po ako, more than, na hindi po ako nakapag-share ng video sa ating pong page, no? Pagpasensya na po at busy po ang inyong coach, no? Sa mga nagkaraang araw. At siyempre, ito na yung opportunity naman na makapag-share tayo ng panibagong video. Ito na nga yung pag-uusapan natin, yung 4 cardinal rules of gun handling safety. Okay? At siyempre, I love it! You guys are so great! ito po yung paalaala sa mga nakakaalam na. At siyempre, dagdag kaalaman sa mga baguhan pa, lalo sa mga sa security at bagong mga security guard o 5'9", no? Ito po yung pong pagkakataon na magkapagbahagi din naman ako sa inyo ng kaalaman kung paano manatiling safety sa mga firearm na hinahawakan natin or ini-issue sa atin pong agency sa atin kapag tayo ay naka-duty. Okay. Marami tayong nabalitaan, no, sa mga kahit sa mga sa Facebook, no, na napapanood natin na naglinis ng barrel o firearm o naglalaro ng firearm, which is naputukan, no, na disgrasya. So 1-6 po 'yon, no, trouble, no. So kailangan po na nating alamin kung ano ho yung 4 na rules para manatiling safety tayo sa ating firearm na hinahawakan. Okay? Ang una po, treat every firearms as if it were loaded. So, isipin natin na yung barrel o firearm na hawak-hawak natin ay kung paano na lang kung ito ay mayroong laman. So, laging isipin natin, may laman umano ito, wala, ay isipin natin na mayroong laman ang firearm na hinahawakan natin. Bakit po? Para manatiling safe tayo sa atin pong firearm na dala-dala. No? So, kahit naman na ito ay wala, kahit walang laman, iniingatan mo siya na hindi mo siya malaglag, hindi mo siya makalabit, kasi nga iniisip mo na mayroong laman. Okay? Pangalawa, I never point a gun at anything you are not willing to destroy. Huwag mo namang itututok kung saan bagay or tao, whatever, ang iyong firearms, kung hindi mo naman talagang tukoy na target, hindi mo naman siya kailangang sirain. Huwag mo itututok kung saan-saan. Bakit? Kasi kung yan ay nakatutok sa kung saan-saan at hindi mo naman target, hindi mo naman willing na putukan, ay puputok doon. So, ito'y sanhi pa ng aksidente. Makadamay ka ng buhay ng tao ng iba or yung inyong sarili mismo ang inyong maputukan. So, maaari kang mapapahamak. Okay? Never point a gun at anything you are not willing to destroy. Huwag niyong itututok ang inyong firearm sa kung saan, sa anumang bagay o anumang sino man o kanino man na hindi mo naman willing na sirain. Okay? Pangatlo po is keep your finger off the trigger until ready to fire. So, wag mong ilagay o isubmit yung inyong daliri doon sa trigger ng inyong firearm kung hindi nyo naman ito willing na paputok. No? So, kailangan po ay finger off. Dapat nakalabas po yan doon sa trigger. Kung inyo man itong hawak-hawak, so dapat nakalabas doon sa trigger. Pero kung nakatutok naman ito doon sa target nyo, doon sa nais mong paputukan, ay saka mo siya ipasok doon sa trigger. Pero kung hindi mo naman ito itututok sa target mo, hawak-hawak mo lang siya, ay huwag mo siyang ipasok doon sa trigger. Dapat naka-finger off yung inyong daliri doon sa trigger. Like for example sa ganito. Yan. So hindi naman siya ready to fire.
hawak-hawak lang niya yung kanyang firearm, tapos ipinasok doon sa trigger yung daliri. So big X po yun. So may nakita nyo kayo na may X. So ibig sabihin mali po yung kanyang estilo, no? So kailangan po laging finger off, nakalabas po yung finger nyo doon sa trigger para maiwasan po ang aksidente. Pang-apat, or the last one part ng ating pong 4 cardinal rules of gun handling safety is be sure of your target and what is behind it. So kailangan po sure ka kung ito ay merong target. Sure kayo doon sa target mo na walang may nakatago sa likod or walang madadamay sa likod. Kasi kung once na ito ay may madadamay sa likod, ay maaaring sanhi ito ng aksidente. So lagi pong tandaan o lagi niyo pong isipin na what if kapag kakalabitin mo ang trigger ng iyong firearm ay mayroon palang nakatago sa likod o mayroon palang tao, so maaari kang magkaroon ng aksidente, no? So I love it. You guys are huwag so niyo pong great. kalimutan yung 4 na cardinal rules of gun handling safety, at hanggat maaari natin po itong i-apply sa buhay natin, lalo na sa mga may firearm, no? Maging responsible po tayo sa ating ginagamit, no? At alam natin dapat kung kailan ito gamitin, sa tuwing kailan ba natin dapat ito gamitin. Yun. At dapat hindi siya paglalaruan kasi napakadelikadong gamit po ito. Kapag mayroon kang ganito, dapat doble yung pagiging responsible mo sa paggamit nito at laging maingat sa pagdadala nito, sapagkat kung ikaw ay mainitin ang ulo, no, at may hinahawak kang ganito at wala kang kontrol sa sarili mo, maaring ito rin ng iyong kakapahamak, no, magiging sanhin ng aksidente. So be calm at always be careful, always be responsible to use these firearms, no? Thank you for your time, and God bless, and hope you enjoy watching my video, and please always tune in and subscribe and follow our page. Thank you.